So hi guys, nandito tayo ngayon, Yun. with my special guest, Again. Patrick Pardo. You know Again. what I'm saying? And meron tayong segment guys, Grabe para sa kanya. Question and answer, para kay Mr. Special Guest, Patrick Pahardo. Wow! You know what I'm saying? Yung mga, ito yung mga, guys, mga greatest of all time na Wow! gusto kong makasama sa podcast, And Wow! he's my first ever First ever. nakasama sa podcast, you know what I'm saying? Tayo Kung na. wala siya, hindi to mabubuo. You know what Wow! I'm saying? Talaga. Wow. So, Import yes, sir. So, first question ko sa'yo, Pat. Alam mo, sinulat ko talaga yun. Alam mo yun, pinag-isipan ko talaga ito na, para talaga sa ito eh. So, ano ang nangyari sa buhay mo o pagbabago kung sino ka ngayon? Like, yung maturity mo, yung nangyari sa buhay mo. Ano yung nangyari sa buhay mo o pagbabago na naging buo ka ngayon na kung sino ka ngayon? Actually, nung una, talagang, makulit ako noon. Mm. Sobrang hindi nila ako mapigilan. Mm. Pag pinakain niyo ako ng chocolate at soft drinks, Mm. hindi niyo na ako noon, extreme na ako noon. Extreme ano? So, sa sobrang kakulitan ko noon. Extreme ano? Kakulitan. Guys, wag niyo pakainin ng chocolate tsaka ano to soft Pero drinks. marami akong kalokohan na Oh shit. hindi nila kaya ngayon. Mm. Kasi ayokong sabihin to. Pati ang ako lang, Mm. malaking pagsisisi to sa akin. Oh wow. Marami. Mm. Lahat yon related yun sa akin, kalokohan. Mm. Pero ito, pinagsisihan ko na to. Mm. Ayoko may mangyari to sa aking pamilya na gagayahin nila ako. Ayoko. Mm. Hindi ko kayang gawin yun. So, dahil sa kalokohan mo na tingin na nangyari sa buhay mo, na ginawa mo sa buhay mo, ito yung turning point na Pinagsisihan nag-mature ka ko. na. Oo. Ay, Ito, hindi dahil ako sa religion natin, hindi ako magbabago pa rin. Gusto ko kasi, nung nag-communion ako, doon na nagbago yan. doon na talaga. Nagbago. Ah, Talaga nagsisimba ako. ah, Hindi, wala akong paltos dito. ah. Lagi ako nagsisimba nun, every Sabado. Kada Sabado nagsisimba ako. I see. Doon ako naliligo ng holy water. Naliligo ka ng holy water? Oo. Paano? Alisin mo nga kasalanan mo. Pero hindi, joke lang yan. Hindi, syempre, Hindi, paano ka nakakaligo ng holy water? Paano mo nakukuha yun? binyag. Bininyagan ka. Pagkabata. Hindi, doon, syempre, maano ko yung pagsisisi ko, syempre. Matanggal ko yung mga kasalanan ko nagagawa. Gusto ko, alisin nyo to, kailangan ko magbago. No? Sobrang pagsisisi. So, dahil nga sa mga kalokohan mong ginawa, ngayon, summary ko lang tapos na-realize mo na mali pala. Mali, oo, totoo. Tapos for example, yung religion mo nga, di ba? Oo. Na bininyagan ka, nag-communion ka, dahil doon, nagbago ka, tapos yun yung dahilan kung sino ka ngayon na, kung sino si John Patrick ngayon. Kung hindi nyo lang alam, kung sino nakakalam, kung mag-comment lang kayo kung ano ang ginawa ko nun. Iyon, no? So, second question, anong pinakamahirap na nangyari sa buhay mo na nasolusyonan mo? Pinakamahirap na nangyari sa buhay mo na nasolusyonan mo? Namatay ng lola ko. Rest in peace kay Lola. Talagang hindi ko matanggap. Kahit sino man na related sa aking magulang, lahat ng related ng pamilya ko, hindi ko matanggap. Pero yun talaga ang katotohanan. Pero lahat ng tinanggap ko. Buong puso yun. Mahal na mahal ko sila. Ayun yung solusyon na move on. Oh, move on. Tanggap mo
tanggapin mo kung ano ang reality ng buhay mo. Mhm. Kung ano man sila, gabayan ka na lang nila, suportahan ka nila kung ano man, kung saan man ikaw na napapatungo, kung saan ka man, masaya na sila nasa taas sila. Yes. Yun Rest yun. in peace kay Lola. Kahit Condolence. hindi, sa lahat ng mga ano ko, related. Mhm. Sa mga langit na. Mhm. Pero yun, salamat. Nagagabayan pa naman ako na nasa mabuti akong kalagayan Mhm. at na nakikita ko naman yung mga lahat ng nangyayari, Mhm. naiiwasan ko. Mhm. Yun. Yun. So, for the next question, Haba, meron bang nangyari sa buhay mo na sumuko ka na pero tumaba. sinabi mo sa sarili mo na hindi ka susuko? Hindi. Wala? Wala. Walang nangyari sa buhay mo na ano? Wala. Walang involved na pagpapakamatay ako. Wala. Hindi like yung meron ba nangyari sa buhay mo na parang may pinaglalaban ka na sa tingin mo na parang ayaw mo na. Wala. Pero lumaban ka pa rin wala. Wala. Ayos. Wala. Ano yun? Lumaban sa pag-champion. So yun yung mga nice. Wala. So for the next question, anong advice na palagi mong sinasabi at sa sarili mo na anong advice na sinasabi mo sa iba tapos ina-apply mo rin sa sarili mo? Ang bigat nun ah. Hindi Para makakasabi. tatay ako yata. Hindi na, yung mic mo para marinig ka nila. Tatay ba ako? Hindi naman, like, kunwari yung mga okay. You know, Ito. yung advice mo sa kanila, tapos ina-apply mo din sa sarili mo. Oo, ako. Huwag tayo basag ulo. Hindi. Totoo. Ah. Maging peaceful tayo. Mm. Peaceful tayo, walang involved na gulo. Mm. Ayoko mangyari sa akin to, ayoko rin mangyari sa inyo din. Mm. Gusto ko man sabihin na tigil away. Mm-hmm. Gusto ko magsimula tayo sa panibagong buhay natin. Mm. Kung ano man tayo ngayon, yun na rin yung ngayon. I Yun see. yun. So yun yung ina-apply mo din sa sarili mo. Ina-apply ko sa lahat. I see. Kung sinong makakadikit ko, kung sino man makasama ko, yun yung gusto ko ma-apply. Mm-hmm. Kapayapaan. Mm-hmm. Kapayapaan. I see. Wow. Big word, kapayapaan. And next question, kung maibabalik ka sa, sa nakaraan at ibalik ka sa kabataan mo, tapos mahirap yung sitwasyon ng kabataan mo, and then, ano yung gusto mong masabi, ma-advise mo nung bata ka pa sa ngayon? Kunwari, ikaw ngayon, di ba, na-meet mo yung kabataan mo, yung early age mo na mahirap yung sitwasyon mo nun. Ano yung best advice mo sa sarili mo? Or yung ano man lang masasabi mo sa sarili mo? Dami rin pabigat dito ah. Hindi na. Di ba sinasabi mo ang laki ng mga kalokohan na ginawa mo? Di ba? Ano yung mga ma-advise mo? Ang hirap naman bigat nito ah. Sabi kasi pinag-isipan ko 'to eh. Para talaga sa'yo 'to eh. Para sa akin, para mabigatan yung damdamin ko. Hindi, para nga sa'yo 'to. Ano yung ma-advise mo sa sarili mo nung bata ka, ng kung sino ka ngayon? Huwag kang batang pasaway. At sumunod ka sa magulang mo. Lahat ng susundin ng magulang mo, susundin mo. Hindi ka pala nakikinig eh. Pasaway ka pala dati. Yes, sir. Lahat yon, wala si Papa, hahanapin nila ako kung saan man ako naroon. Hahanapin niya ako at hahanapin niya ako. Saan nga ba pumupunta? Tambay sa gabi. Pag umuwi, mahirap to ha. 24 hours ako sa labas. 24 hours, hindi ka na umuwi. Maliligo ako at kakain. Pagkalipas ng gabi, uwi na ako sa bahay,
tutulog na ako. Mm. Tapos nakita ni Papa, umuwi ka pa. Oh my God. Lakas ang loob mo umuwi ah. Hindi, lahat naman yun. Lahat naman sa amin. Ganun lang. Umuwi ka pa. Ayun yung advice ko sa inyo. Lalo na sa ngayon, sa mga kabataan ngayon, na hindi pa rin nakikinig sa mga magulang. Ngayon, mga malaki na trahedya nangyayari, na lalo hindi na kayo nagagabay ng magulang, applyin nyo yung sarili nyo kung sino man kayo. Hindi nyo dapat kailangan na ang tao, makikita mo tao, maano kayo, ma-applyan mo. Applyin mo yung sarili mo bago yung ibang tao. Mm. Yung sarili mo muna yung applyan mo bago yung iba. Mm. At yung applyin mo kung paano mo sumunod sa magulang mo. Mm. Yun yung akin. Nice. Yung ayaw na ayaw kung hindi kayo sumusunod sa magulang. Mm. Lalo na't ngayon, lalo mga talubata sa Pilipinas, wala nang pinapakinggan kahit magulang man. Wala. Mahirap. Pero ito sana intindihin nyo, new generation yan. Kami, millennials generation kami. Pero, lahat ng susundin ng magulang namin, sinusunod namin. Mahirap mangyari, mahirap sabihin, pero yun yung totoo. Sobrang hirap intindihin namin noon. Hindi, una senyas pa lang ng papa ko, uwi na. Wala na, uwi na. Pero kayo, uwi na. Bakit ba? Sino ka? Lalo makatigim kayo ng mga alak o yung masamang bisyo. Sana iwasan nyo rin. Ako wala akong bisyo na ganyan sa mga illegal na gamot. Ano lang, alak at yosi lang. That's it. So yun guys. Thank you sa Mahaba yun advice ni Kuya Pat, saying. Touching talaga yung advice and totoo talaga yan, guys. Biro-biro lang pero totoo talaga yan. So for the next question, anong kamalian na nangyari sa'yo tapos naging isang leksyon? Oh! Sa school to. Mm. Related to sa school. Mm. Nagpakita ako ng ari sa school. Nagpakita ka ng ari sa school? Kanino? Lahat! Bakit? Overall yun. Overall talaga, like Lahat. sa classroom nyo, sa yung mic mo para marinig. Lahat yun. Na office ako nun. Bakit ano yung thought process ba't pinakita mo yung ari mo? Bata pa naman kami nun eh. Ilang taon ka na ito? Grade 5 nun eh, siguro 13. Wala pa kami di ba, ote mo, tanda ko nun 13. Dapat 12, grade 6 na ako nun, pero pinayagan pa rin ako ng school ko. Malaking pasasalamat ko sa school na tinanggap pa rin ako kahit marami akong pagkakamali. Pero ito yung pinaka mali na nagawa ko. Pinagsisihan ko yan. Shoutout sa inyo, Teacher Jackie, ang principal ng Niño Society Oriented Montessori School. Napaka-bait nyo sa akin kahit yung pagkakamali ko, iniintindi niyo pa rin ako. Sobrang proud ako sa inyo, teacher. Ano ba sinabi niya sa'yo? Ito, yung asawa niya nag-ano sa akin. Kung nanonood daw ako ng mga sites, sabi ko hindi. Pero nagsinungaling ako. Pero yun. Pero trip mo lang na nagpakita na. Ano sabi nila? Ano sabi ng mga classmate mo? Pwede ba sabi? Oo nga. Grabe naman. Ano? Ang laki daw eh. Tapos na principal ka gano'n. Alang laki, principal nga natin to. Parang gano'n. Kinabukasan yon na tawag ako sa office. Sabi, balita ko, nagpaano ka ng ari. Sino nagsabi nun? Yung asawa ng principal. Ano sabi mo? Siya ang secretary doon. Sabi ko,
Talagang umamin ako, opo, sir. Una nanonood daw ako ng mga ganon, sabi, hindi po, sir. Tapos pinatawag si Papa. Ano Yun. sabi ni Papa? Ano sabi ni Papa mo? Pag nakain mo si Papa, Uh, nahanap kami. uh, Naliligo kami dalawa ni Juni. uh. Palo kami nun. Kahit sa tamaan. Pero yun yung malaking leksyon ko. Ayun yung malaking pagsisisi ko nun. Yun. Lahat yun. Pinasisihan ko na yun. Kasi yun, guys, huwag kayo Huwag nyo akong gayahin. Dahil masamang impluensya. Masamang elemento yung ginawa ko. Masama. Talagang hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Ewan ko ba't ko na ano sa katawan ko. Ano man pumasok sa isip ko, ba't ko yung nagawa. Dahil bata pa ako. Yan. Yun yun. Yan, guys. Huwag niyong gagawin yan, guys, ha? Little SPG yun, pero ito kasi atat eh. So, yan na nga. Next question. Sino ang role model mo at bakit? Role model ko? Yeah, like yung influencer mo, role model mo. Na pag tinignan mo, gusto ko maging ganito ako. Ayan. Related ba sa lalaki, babae? Hindi, kahit sino, yung influencer. Kahit sino, Kahit babae, sino. lalaki. You know? Model? Hindi, like, role model. Role model. Like, Sinong... kapag tinignan mo tong tao na to, gusto ko maging ganito ako. Yung ganon. Influencer mo yung ganon. Yung sino ba yung nagtutulak sa'yo? Sa totoo, role influencer. Hmm. Ikaw din. Ikaw. Hindi ba like yung... Ano ba to? Related sa artista ba? Hindi. Like yung role model mo kapag, kunwari, for example, papa mo. Gusto ko maging katulad ni papa. Yung ganon. Yung Role ano, model. wala. Wala kang role model sa Wala. buhay mo. Parang ako lang yung ako lang. Mm. Walang sinong gagayahin ko. Mm. Wala. Hindi like, hindi naman sa gaya. Like yung pag nakita mo tong tao to, parang na-motivate ka. O like, hindi naman. O nagpo-push sa'yo. Duterte ba? Si Duterte? It could be Duterte. Si... Hindi. Hindi, yung postura kasi ng presidente. Siyempre, ano siya eh. Astig siya eh. Mm. Kasi ang daming hate kay presidente. Siyempre, ano to? Ayan. Mm. Siyempre, ayoko rin ng lahat ng presidente, proud ako. Mm. Saludo ako. Mm. Kahit sino man sa inyo, kaya ko silang gayahin. Pero siyempre, So, yung role model mo si Duterte. si Bakit? yung postura niya maganda. Oh. Position niya, Mm. yan. Nice. Pamilya ko rin, siyempre lahat. Mm. Dami naman yung question niya yan. Ano yung abot tayo siyam-siyam? Eto, pwede mo ba Mahalin kita. ma-share ang mga isang nangyari sa buhay mo or buhay mo masasabi mo sa sarili mo na proud ka? Alam mo yun? It could be bagay, it could be something happened to you. Proud Na ako. proud ka. Marami akong proud eh. Mm. Proud ako nag-aral, proud ako nagtrabaho. Mhm. Proud ako makasama kayo. Mhm. Proud ko rin ko na nakasama kong buong pamilya. Mhm. There you go. Overall yun, guys. And ito, ano yung mga maliliit na desisyon mo na ginawa mo sa buhay mo na naging malaking impact pala sa buhay mo? Yung mga maliliit mong desisyon, tapos hindi mo alam na bigla palang lumaki. Tapos naging impactful sa buhay mo, like malaki yung epekto. Ito. Pwede ba related sa pagkain to? Pwede sa pagkain, yeah, it could sige. be anything. Yeah. Related to sa pagkain. Kaya, ayun. Malakas ako sa pagkain. Mhm. Tapos, ayun, yung di na rin ako nakakaipon, syempre. Ayun yun. Dahil sa pagkain. Pati, gastos na ako ng gastos. Mm. Kung saan ano man bagay. Mm. Lumaki ang big deal yun. Lumaki yung ano na yun.
So, like yung pag-budget mo sa Oo. pagkain mo, yung mga Oo. amount na kung gaano kadami kinakain. Oo. Small decision, malaking impact pala yun Malaki palang sa impact. buhay. Nice. Oo. Kailangan kong bawasan yun. Mm. Kailangan kong limited. Kaya ito nga guys, so, prutas nga. Prutas. Walang ano ito, mandarin, walang ano. Walang karne. Walang Prutas lang and coffee. Mga, ano kami, ano kami, bago kami religious. And last question. Wow! Ayan, oh. Mabigat yata yan. Yan, oh. Last question to guys para kay, Yorme. Tinatawag ko to siyang Yorme kasi kita niyo naman sa postura niya, di ba? Idol niya si Duterte. Tapos kung paano siya Maghawak Yorme ng tao. talaga. You know what I'm saying? Grabe naman yun. So yung last question ko sa'yo, Okay. kung meron man nanonood, ngayon, nanonood sa'yo ngayon, ano yung gusto mong malaman nila sa mga pinagdadaanan mo? Or, kunwari, merong nanonood pala na tao na same kayo na pinagdadaanan. Anong yung gusto mong malaman nila? Anong advice mo? Ano masasabi mo? Advice ko, isiwalat nyo na kung anong gusto nyo. Isiwalat, what do you mean? Ano mo na. Kumbaga sabihin nyo na yung kung ano mo nalalaman. Kung pareho lang tayo ng question natin. I-share na natin yun sa akin. Hindi. Yung, kung may nanonood, di ba? Cut yun. Kung, Sige. kung may nanonood, di ba? Ah. Ano yung gusto mong malaman nila sa'yo? Kung kunwari may pinagdadaanan sila gaya tulad mo, yung mga hirap na sitwasyon, ganyan. Ano yung gusto mong malaman nila? Ano yung advice mo sa kanila? Paano umalis doon? Paano, alam mo yun? Bigat nun. Ano to? Jim? Sakit nun. Ang bibigat ng mga question mo. Hindi na mabibigat yun eh. Pinag-isipan ko lang talaga na Pinapasakit mo yata yung utak ko kunwari may nanonood sa'yo, di ba? For example, hindi mo lang alam. Kunwari nanonood sa'yo si Ian, di ba? May pinagdadaanan si Ian sa'yo. May pinagdadaan katulad mo na may pinagdadaan. Ano yung gusto mong malaman niya? Ano yung gusto mong advice mo sa kanya? Na, pareha tayong pinagdaanan, matanda ka sa kanya. Okay. Parang kung may problema ka man, ito. Ako karot. Sabi. Okay. Kung kagaya ko yung pinagdaanan, lumapit kayo sa mga magulang niyo. Yan. Or sa mga malalapit na kaibigan. Kung ano bang solusyon na problema na hindi nyo kayang lutasin. Na kumbaga ito ang sakit ng bulsa ko ngayon. Anong paraan na kaya kong gawin? Na paano ko makakatipid? Hindi kung gusto niya, kunwari, kung gusto niya maging babae, ano yung solusyon? Gusto niya babae? Hindi kung gusto niya maging babae. Kung gusto niya maging lady. Punta ka Thailand. Lady boy pala. Lady boy. Oh my God. Ayun. Pero my bad. Ayun, ito, hindi na ako nagbibiro Ito, advice ko lang, kung may problema man kayo sa inyong sarili, magtanong kayo sa magulang nyo kung anong mga problema nyo, kung anong solusyon na gagawin, ma-apply din ng mga magulang mo. Kasi dumaan din sila sa mga bagay. Paano kung yung tao nahihiya magsabi sa magulang? Ay, pride nyo na yun. Ayun, hindi pwedeng i-open nyo yun sa magulang. Sabi, wala akong pera. Hindi naman pera eh. It could be na money. Okay, hindi involved na money. May problema ako. Nakabuntis ako. Yan, there you go. Nakabuntis ako. Ito yung halimbawa, nakabuntis ako.
Mhm. Anong magandang gawin? Very good. Suportahan kita. Paano kung yung papa hindi magsusuporta? Happy ako. Hindi. Mm, balik pa rin ano sa mama ko. Lipat ulit kay mama. Lipat kay mama. Ma, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ma, nakabuntis ako. Paano ko ang gawin? Mm. Maghanap ka ng trabaho mo. Mm. Maghanap ka ng trabaho mo. Pag nakahanap ka, suportahan kita. Mm. Kung di sapat ang trabaho mo, tutulungan kita. Mm. Yun yung madaling solusyon. So kung sa babae naman, kung nabuntis ako, ano yung Babae yung nagsabi nabuntis yung babae ngayon, mag-aamin na yung babae buntis ako, anong niya. panagutan mo. Hindi ba yung babae na mismo pupunta lalapit sa parents nila? For example, ano yung kailangan nila? Kailangan mo tanggapin. Tanggapin mo kung anong katotohanan. Ayun, nadyan eh. Nagawa mo na eh. Hindi natin pwede ibalik. Hindi mo pwede ilaglag dahil makasalanan ka. Pag nilaglag mo ang bata, parang pinatay mo na rin yung anak mo. Mm. Kasi ayoko yun ng ganun. Mm. Ayoko na ganun na napatayin mo ang sarili mong anak. Kailangan mo ilabas yun. Kailangan mo palakihin ng maayos. At palakihin mo kung anong nakakabuti sa mundo. Naisilang na sa mundong ito, Iyan guys. laking tuwa ng mga magulang mo. Okay na. So yun guys, yun lang naman yung mga katanungan, na Marami dito. segment. Ito, marami ma-edit to. Sana makinig to, makinggan niya ako. Ito kasi minsan dito mano sa edit eh. Anti-head edit to. Sana ma-edit yung mga ginawa ko. Hindi yan, okay lang. Wala ka namang ginawang mali. Hindi ko lang talaga anong gagawin ko. Pat, may gusto ka bang i-shoutout? Shoutout pa sa family Pardo, Yan. family Chosas, Yan. family Cuentas, Mhm. family Como. Mhm. Shoutout sa lahat ng mga relatives ko sa mga sulog ng daigdig. May pagmamalaki ko ang mga laing pamilya. Yan. At sa lahat ng mga taga Santa Elena, San Pablo City, Laguna, binabati ko kayo dyan. Yan. Namimiss ko na kayo dyan. Namimiss ko lahat ng mag-adventure sa gilid-gilid dyan, sa mga tabi-tabi. Lahat ng na hindi ko pa na pupuntahan ngayon kasi malaki ng pinagbago. Yon, shout out sa inyo. Peace. Yan. Thank you guys sa panonood. Hope you guys enjoy yung sa segment namin ni Pat. Sa questions and answer namin. And Pat, he's the first, siya yung pinakauna kong guest sa podcast. So, you know what I'm saying? Well honored ako isa sa mga greatest of all time. Isa sa mga dream come true ko, si Patrick Pardo talaga. So, Wow. hope you guys enjoy. See you guys on the next video. It could be, nature vlog. It could be shoe vlog, Ito lang yung ko sa lahat ng manonood kay Justin. Huwag niyong kakalimutan mag-subscribe at mag-like sa kung ano mga comments ng na magaganda, ilalike namin, i-heart ni Justin. Pero yung mga bashers dyan, sana naman, huwag nyo i-bashers to. Dahil ito ay mabuting tao to. But yeah, thank you so much, Okay. sa, panonood. Hope you guys enjoy. Could be travel vlogs, nature vlogs, it could be shoe vlog. Paiba-iba ako ng ngayon, hinahanap ko pa basketball vlogs. Yun, basketball vlogs. Hinahanap ko pa yung tamang, video para sa akin kung saan talaga yung gusto. Yung maraming kang ma-adventurean sa sulok ng Canada. Yan, Kung saan ka mang natatravel, kailangan mo update sa mga ganon. Ito sana mag-trending yung mga YouTube nito. Wag ka pa rin, wag ka tumigil sa pagbablog mo. Mas maganda kung wala kang magawa, wala kang ginagawa sa iyong buhay. Siyempre,
mag-time ka naman, makakasama kami. At yung naman. Syempre mga naman. vlogs na Yeah. gusto mong talakayin yung mga buhay-buhay namin. Of course, for Oo. sure, you know. Pati See guys, Oo. gusto ko talaga din sila makasama, like for example ito. Habang may buhay. Yeah, no. So yeah guys, hinahanap ko pa yung ways ko kung saan talaga yung magfo-focus yung video ko. Ngayon, explore lang ako ngayon, and yeah, hope you guys see you you guys on around. the next video. Hope you guys enjoy this. Yes. Have a good one, guys. See you Yes, sir. around. Yes, boys sir. and girls. Yes, sir. Ladies and gentlemen, goodbye. Yes, sir.